Sa videong to, pag-uusapan natin ang depression or anxiety. May nagva-viral ngayon na namatay nga anak ng celebrity at saka social media star din siya na namatay dahil nga sa depression. Yun yung nakita ko na cause daw. May naalala lang ako. During my early 20s, alam nyo ba, nag-attempt din ako ng ganyan. Sobrang hirap i-manage ang depression. May anak na ako kay Micah noon na. Akala ko nga postpartum eh. Pero nung nag-seek ako ng professional help, napag-alaman ko na accumulation ng mga trauma, yung mga pinagdaanan mo. Lahat may backstory. May reason kung bakit ito na yung nararamdaman ko ngayon, bakit nade-depress ako, bakit na-anxiety ako. Minsan pala late na lang talaga lumalabas ng lahat-lahat. Ang worst pa, wala kang trusted na tao na openan nito. Or kung meron man, pag alone ka, ikaw lang mag-isa, grabe, lumalabas talaga. And nakukonsume ka, nakukonsume ang utak mo. Ang hirap. Yung tattoo ko dito sa kamay, kung nakita ninyo, ayan meron pa siyang bakas ng kahapon to. Nag-attempt nga din ako na i-end ko na rin yung life ko. At kaya dyan ko rin nilagay yung tattoo na yan. Ang nakalagay po dyan is, live the life you love your life, love the life you live. Reminder sa akin na mahalin ko yung buhay ko. Oh my God, naiiyak ako. Na-address ko naman sa sarili ko kung ano yung cause nun. And thanks God, okay na ako ngayon. I was 21 years old. Nasa college ako nun nung ginawa ko yung mga bagay na to. Ako naman, naisip ko kasi nun, parang na-fail ako to have a complete family. Kasi nga, di ba nga, single mother ako kay Micah. From broken family, parang feeling ko super failure ako. Tapos, another backstory ko is, yun nga, nung bata ako, na-abuse din ako. At wala ni isa sa family ko ang nakakaalam nun. Parang bumalik lang din yung memories ko na yun. Pero hindi na ako na-hurt. Okay na ako ngayon eh. Fully healed na ako. But I just want to inform you na kumustahin nyo naman ang mga mahal nyo sa buhay. Minsan, akala nyo masaya, tumatawa, nag-e-enjoy. Pero malalim pala, may pinanghuhugutan. Hindi man yung current situation ngayon. Minsan kasi yung mga past experiences, traumatizing yon, lumalabas na lang kusa. Especially kapag kami mga kamag-anak kayo, friends na nasa abroad. Kasi very depressing din ang buhay namin dito sa abroad. Malayo sa family. Minsan wala nakakausap. Ang routine namin ganun lang, trabaho, bahay. Minsan lalabas, kakain, trabaho, bahay, tulog, ganun ba? Very stressful, depressing talaga. Kung pwedeng kumustahin nyo araw-araw, kung pwede lang, malaking bagay yun sa amin. And if you have some friends na nag-ask or nangumusta sa inyo, minsan yun